Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na. Grabe siya, Ayaw niya tumigil at gustong-gusto niyang paupuin itong si Atras. At humingi pa ng tulong. Ito sabi, Melek Garci, nagpasaklolo sa Solgen para makaupo si Atras. Tigas ng ulo nyo. Bakit? Ayaw ba pumayag ni Atras na hindi siya makaupo dahil merong binigay na pera di umano? Nako po. Kakaroon nga ng problema ito. Baka matuloy nga yung sinasabi. Magkakaroon ng problema pag hindi makaupo. Ito yung mga balita at pinakamalungkot na ito yung yung bahay ni Tatay Digong. So kaya naman natin nasasabi na malungkot, siyempre bahay nila ito eh. Pero ganun pa man, alam niyo ho mga kasama, may dahilan ho kaya ibebenta yung bahay. Kaya wag ho kayo wag kayong magdamdam at wag kayong sobrang lungkot. Pero hindi natin maaalis yun sa inyo. Sa tingin nyo, ano sa palagay nyo? 'Di ba? Malay mo, mabili ulit. May balik ulit sa kanila paglayan ni Tatay Digong. At ito, naku po, supalpal si Bukakoy, Bukakoy, bugoy. Oo, ang bira ni Sir Ado, Binanatan ito si Bukoy Bakakoy. Bukoy Bakakoy! Ano to? Ano pa? Bukoy ba o bugoy? Baka bugoy, At ito, nabaligtad na. Pero bago natin simulan natin talakayan, nakalike ka na ba? Mag-like ka muna. Share mo na rin. At kung hindi ka pa nakasubscribe at bago ka pa lang, mag-subscribe ka na at i-bell all mo para meron kang notification na tatanggap. Simulan na natin dito. Ni Benny Abante, ang effort ng COMELEC Commissioner ay sadyang nakakaduda na. Ibinunyag ng Commission on Elections na maghahain ito ng motion for reconsideration sa Lunes na humihimok sa Korte Suprema na linawin ang naunang desisyon nito. Bukas? Monday? Maghahain na naman kayo ng motion? Akala ko ba tapos na ang usapan? Bakit pag puro sa inyo, ang kagustuhan, sa tingin nyo, papabor sa inyo? Hindi. Pakita nyo, nagsalita si Ombudsman Martires, hindi na pumapabor sa mga taga-kamara. Sa tingin mo, ikaw kaya papabor sa'yo, Melek Chair? Hindi ka pa na kontento sa desisyon ng Korte Suprema? At meron ka pang pahapyaw? Gusto mo pang makaupo ang second placer? Hindi nga nanalo ang second placer, ang tigas ng ulo mo. Talo nga yan si Atras, talo. Bakit ayaw niyo pumayag? Baka singilin ka, ganon? O sinisingil ka na? Sinisingil ka na ba? At ayaw pumayag nito ni Atras? Tuloy. Panduna sa second placer rule. Sa isang press conference nitong Biyernes, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na nakatakda silang makipagpulong kay Solicitor General Darlene Marie Berberabe sa Lunes upang pag-usapan ang mga usapin hinggil sa desisyon bilang paghahanda sa kanilang motion for reconsideration. Sa Lunes ay dadako, pupunta dito mismo ang opisina ng Solicitor General para makipagpulong sa amin sa issue ng second placer, para rin sa paghahanda sa pag-file ng aming motion for reconsideration, sabi ni Garcia. Nilinaw din ni Garcia na hindi nilalabag ng poll body ang katatapos na desisyon ng Korte Suprema. Naman pala bakit pa kayo magmumosyon? Ano ang gusto niyong palabasin? Mali ang Korte Suprema? Mali sila sa desisyon nila, hindi pwedeng makupo ang second placer? Sino ang tama? Kayo. Gago! Kayo ang tama. Gago! Sige, tama na. Salbahe kayo, Wag mo naman murahin. Ikaw naman. Tuloy. Pinagdag na nais lamang nilang humingi ng paglilinaw para sa malinaw na pagpapatupad ng desisyon, partikular sa mga kaso na kinasasangkutan ng mga kandidato sa pagkakongreso at pagkasenador. Una, gusto naming magpa-clarify, number 2,
Gusto natin, hindi para panindigan na hindi dapat iabandona ang second placer. Gusto lang naming ma-clarify tulad ng ibang posisyon na walang succession. Paano yung panahon na ang COMELEC ay may jurisdiction pa, sabi pa ni Garcia. Nauna nang nagbabala si Garcia na ang pag-abandona sa second place rule ay magreresulta sa isang major doctrinal shift na maaaring makagambala sa nagpapatuloy at hinaharap na mga desisyon ng COMELEC, lalo na ang mga may kinalaman sa diskwalifikasyon at pagkansela ng mga kandidatura. Oo, tigilan nyo na yan. Yung motion nyo na yan dahil hindi kayo kakatigan ng korte. Sa palagay nyo, oo, ito problema nito. Kung sakali man nakatigan kayo, hindi ho pwede sa taong bayan yan. Nagdesisyon na ho eh. Meron na, hindi makakaupo ang second placer. Ibig sabihin, hindi ka makakaupo. Bakit magmumosyon pa kayo? Ang titigas ng ulo nyo. O, anong gusto nyo palabasin? Kayo ang bida? Ha? Kayo talaga ang bida? Lak na tipaklong naman, oh. Dito, pinakamalungkot dito tayo sa balita na ito. Ito yung title, pinakamalungkot na balita. Oo. Sino kaya ang maswerteng nakabili nitong bahay na ito? At sana, pagbalik ni Tatay Digong, pag maging okay-okay na lahat, pag maging okay-okay na lahat, oo, pwede ibenta nyo pabalik kay Tatay Digong, ha? Benta nyo uli kay Tatay Digong. At saka kung halimbawa, mapera naman yung nakakabili. Oo, gawin nyo na lang, ha? Oo, bilhin nyo, kunwari, tapos, halimbawa, gusto ulit ni Tatay Digong, bilhin ko uli yung yung bahay. Benta nyo uli kay Tatay Digong. Para naman maganda at masaya. Ito kasi yung dito na siya tumanda. Oo, ito yung bahay na kanyang paborito. Alam niyo yun, andito yung kasiyahan, yung memories, nandito. Tapos, ikaw na lang magbalita. Benta ang bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Ibinunyag ng kanyang common law wife na si Hanilet Avancenia at anak na si Veronica ang kaganapan na ito noong Sabado ng gabi, June 28. Sinabi ni Avancenia sa DZRH radio station sa isang panayam na ang kanilang bahay ay matagal nang hindi nagagamit at bakante. Nakakaramdam siya ng emosyon kapag pumapasok sa kanilang tahanan ng Yun. mag-isa. Walang sino man sa mga Duterte ang naninirahan doon sa kasalukuyan. Masakit sa dibdib ko every time I go inside. Ako na lang ang pumapasok dyan. May 4 na katulong pero walang amo. Inabandona namin ito pagkatapos ng nangyari, sabi niya sa isang text message sa DZRH. Si dating Pangulong Duterte ay nakakulong sa The Hague sa Netherlands ng International Criminal Court dahil sa umano'y mga krimen laban sa sangkatauhan. Binanggit din ni Avancenia ang mga alalahanin sa seguridad mula sa kanilang mga abogado na nag-utos sa kanila na maglagay ng mga CCTV sa loob. Yun pa isa. Yung security nila kaya siguro talagang nagpasya na sila. Pero yun nga, gaya ng nabanggit natin, baka merong makabili na mayaman at hindi na iniintindi yung pera. Ang iniintindi na lang parang maka-share ng blessing. Ito, bilhin nyo ho. Tapos, pagbalik ni Tatay Digong, ibalik nyo ulit. I-payback nyo. Kung ibibilin uli nila Tatay Digong, ibalik nyo na lang. Oo. Kasi maraming tao pa rin ang mayayaman eh. Yung mga sobra-sobra ang pera. Sana all, mabahagian tayo ng mabahagian tayo ng kayamanan nila. No, tuloy. Isang utos na naging dahilan upang hindi siya komportable. I cannot sleep there anymore because the lawyers asked us to install CCTV, even inside the bedroom, aniya pa. Veronica, in a Facebook post, said, "For sale Duterte family house" na sinundan ng isang bahay at 3 crying emojis. Walang mga potensyal na mamimili at humihingi ng presyo ang naibunyag. Ang iba pang miyembro ng pamilya Duterte tulad nina Representative Paulo, Mayor Sebastian, at Vice President Sara, ay hindi pa naglalabas ng mga pahayag tungkol dito. Umaani naman ito ng pakikiramay mula sa mga DDS na kung saan dapat daw i-preserve ang naturang bahay dahil Yun nga. Kaso nga lang problema, hindi ganun
bilis makapagdesisyon kasi hindi po tayo o kayo ang nasa sitwasyon. So meron po silang kanya-kanyang reason. Mabigat po ang rason. So ang rason nila o nila Madam Hanelet at si Kitty ay yung seguridad. So kita nyo, napakabigat. Baka mamaya kita nyo, 'di ba, nung mga nakaraang buwan, ang daming mga umaaligid-alagid diyan, mga alagad ng mga oo, 'di ba? Pumupunta diyan, ginugulo sila. Eh tama yung desisyon. Kung tama man ang desisyon, eh suportahan natin mga kasama. Kaya nga sabi ko nga baka merong diyang mayaman na gustong bumili na hindi naman iniisip ang pera, eh bilhin niyo ho. Tapos, oo, kung maging maayos na at talagang makauwi na si Tatay Digong, ibalik niyo na lang, payback niyo na lang. O, 'di ba? Alam ko naman marami kayong mapepera diyan, 'di ba? Oh. Saka yung mga sobra-sobrang bahay diyan. Oo, yung mga nakatira sa subdivision, 'di ba? Ang gawin niyo, ipaupahan niyo. Kasi marami hindi maaalis yan eh. Marami diyan. Yung iba naman nasa abroad na, nag-migrate na, yung mga bahay subdivision, eh napapabayaan na lang. Ganito na lang gawin nyo. Kung nga kayo ay nanonood sa akin at napapabayaan nyo lang yung bahay nyo, patirahan nyo na lang sa akin. Ako na lang magme-maintain. Ha? Kasi sayang lang naman, di ba? Kung wala naman nakatira at mabubulok lang, hindi maasikaso. Kung meron kayong bahay dyan sa mga subdivision dyan, sabihin nyo sa akin, comment nyo, Kuya Gus, gusto ba tumira dito sa Better Living? Meron akong bahay dyan. Saan? Better Living Paranaque. Meron na. Tumira ka dyan. Kuya Gus, gusto mo ba tumira dyan sa may BF Home Subdivision? Meron akong bahay dyan. Tirahan mo. Comment kayo sa... Hindi, joke lang ha. Pero kung totoo, wala namang problema. Tirahan natin yan. Tuloy. Ay ito ng isang naging presidente ng bansa. Ang isyong ito ay binigyan naman ng komento ng ilang personalidad sa social media. Ayon kay Lance Kurt Duterte ay, baka po may gustong bumili ng bahay ni Lolo Diggs, paki-inform na lang. Salamat. Di po Yun. ito fake news. Totoong pinagbibili na ang house and lot ni Lolo Diggs. Masakit man, pero kailangang tanggapin. My tears will haunt you forever, Bongbong Marcos. Tandaan mo ito, kahit hanggang sa kahuli-hulihang lahi mo, di ko patatawarin. Nako yan na. Woo! Meron na hong mensahe. Kasi ang pangit kasi ng ginawa nyo. Yung taong tumulong sa pagpapaano ng tatay nyo, ito, ginawa nyo ng paraan, ipinadala nyo sa dahig. Wala kayong mga konsensya. 'Di ba? Yung isa, ang kapatid mo, tumatanaw ng utang na loob. Sa'yo, wala lang yun. No? Tapos lolokohin mo pa. Iimbitahin mo sa SONA. Wow. Nak ng tipakulong naman, no? Para ka pang nangiinsulto. Alam mo, nakakulong si Tatay Digong sa dahig, sasabihin mo, imbitado sa SONA. Nakakagigil! Kakagigil! Ayon naman kay Dare to Ask ay, there was a recent interview of VP Inday Sara Duterte, na sinabi niya that she asked Ms. Honelet to open their house to the public para makita ng mga tao kung saan kumakain, natutulog si PRRD. Sana ma-save ang bahay. Yun, sana ma-save nga talaga. Kaya nga, meron mga option, doon sa mga mayayaman, talaga na, kagaya na sinasabi ko na hindi nyo kailangan ng pera, ayun lang, isave nyo lang yung bahay ni Tatay Digong at ibalik nyo na lang pag nandyan na. 'Di ba? Parang lang, parang ginamit lang kayo na kasangkapan para ma-save yung bahay ni Tatay Digong. 'Di ba? Ganun lang kasimple. Kasi alam ko naman talagang mabigat din sa loob nila 'to na ibenta eh. Kaso nga lang, kailangan kasi nga sa seguridad. Pagbalik ni Tatay Digong, siyempre andiyan naman yung mga kamag-anak ni Tatay Digong, magtutulong-tulong. Pwede naman bayaran ulit, 'di ba? Pwede naman na andiyan yung mga suporta ni Tatay Digong, 'di ba? Ilang milyon 'yan. Oh.
Ganun lang. Ito ang magandang pag-uusap dito. Binakbakan na ni Boss Ado, itong si Bugoy. Bugoy, bugoy, bugoy. Bugoy, bugoy, bugoy. Ito na si Bugoy. Sarado, ano ba meron? Sa inyo mga kabansa, ito yung Suki, Ado Paglinawan. Ito na naman tayo sa isang komentaryo. Pero bago ang lahat, mag-subscribe muna kayo. Yan, mag-subscribe kayo mag-comment kung may panahon at saka mag-share Yan. dito sa ating YouTube channel, Ado Paglinawan. Ayan. Alam niyo, maraming salamat doon sa mga nagpadala sa akin ng mga encouraging, inspirational words, lalo na mabuti naman ang ating performance doon sa TRICOM ay nagustuhan ng karamihan. Well, mukhang yun lamang mga trolls ni Tariela ang talagang kumalaban sa atin. Bukoy! Yan na. Bukoy ba yan? O bugoy? Yan, nagugulat ako rito sa sa kamera. Kumuha ng spokesperson para sa impeachment. At kumuha rin ng spokesperson para doon sa kabuuan naman ng congressman. Aba, sa mga lumalabas ho dito sa bibig ni Bukoy, ay parang siya na ang impeachment tribunal. Inuhusgahan na niya, mga kabansa. May sagot pa si Sara. Sumagot si Sara dahil binigyan siya ng 10 days para sumagot. Binigyan siya ng Senate Impeachment Tribunal ng 10 days. At siya sumagot, mga kabansa, ad cautelum. At sinasabi niya na may depekto ang due process. Pero ito si Bugoy, tinatawag lang yan technicality. Yan. Alam mo, Bugoy. Ay, Bugoy pala. Hindi. Bukoy. Yan. Parang ikaw na, Senator Judge. Oo nga, sir. Nagmamagaling yan eh. Tapos sasabihin hindi raw siya bayad. Para pag halimbawa nanalo raw yung majority vote, diyan sa Senado, magrereklamo sa Supreme Court. Hindi pala bayad. Pero kung kumilos, parang bayad. Di ba? Bugi naman, ano na 1 year ahead ka lang daw sa partner ko si Jing Paras eh. Hindi naman siya believe daw sa iyo eh. Hindi ka naman daw a brilliant lawyer. At sinisigundahan ko yan. Dahil nakikita ko sa mga komentaryo mo na yung mga press, ayaw na nga magtanong sa iyo eh. Parang pag binuksan mo yung nga. parang lalo lumalabo ang issue. No? Ano itong ad cautelum na sinasabi, no? Na paso daw ito. Dahil itong pinasa ng Kamara sa Senado ay pang-apat na impeachment complaint. Ano ang nangyari doon sa una? Ano nangyari doon sa pangalawa? Ano nangyari doon sa pangatlo? Yan. At biglang pang-apat. Itong pang-apat, hindi naman consolidation ng tatlong nauna. Yan ang problema natin dito sa ating Kamara ng Representante. Dahil meron kayong 215, bawasan natin ng 2, si Chanco at saka ano ba ito? Itong congressman at Cebu. Na binuko kayo. Na kayo daw 215 ay tumanggap ng 150 billion. Aray ko po, ina. Pork barrel. Alright. Bakit ho? Kasi ang panuntunan, mga kabansa, pag-submit
tatanggapin ng Secretary General, no? Aba, Mr. Bugoy. Mr. Secretary General, Soldier. makaibigan ko, mukhang pumalpa ka dito kasi within 10 days, ito pala dapat isubmit mo sa Committee on Rules. At mula sa Committee on Rules, sa Committee on Justice. Wala eh. Walang proseso eh. Basta nagpirmahan na lang eh. So ito ba ay does it have form, sufficiency in form, at substance, sufficiency in substance? So, mga kabansa, importante yan. Dahil miski pa yan ay pinirmahan, hindi naman huyan parang intercom lamang na diretso na sa Senado. Kaya tuloy, ni-remand, pinabalik sa inyo. Para kayo na magsabi kung nasunod ang proseso o hindi. Malamang yan, Kado, ha? Hindi nila sinunod talaga yan. Tsaka sobra namang obvious. 'Di ba? Bakit mo unahin yung pang-apat? Dahil nakita nila na malakas ang ebidensya, merong pumirma na 200 something plus na mga durobo. Akala nila doon sila aabante, hindi. Oo, may rules, may rules ang mga ganyang bagay. Kaya nga pinabalik eh. Nakitaan ng Senado na mali yung ginawa nila. Dumaktaw sila sa una, nag-jump sila pang-apat agad. Pinabalik. Nga, iyak. Tapos nagsalita na, walang trial. Bukas at 30 na ho. June 30 hanggang July 28, walang trial ang mangyayari. At tapos na ang 19th Congress. Sorry ha. Doon sa mga nagmamagaling, na feeling magaling, wala na hong saysay ang impeachment trial, impeachment complaint, impeachment o article of impeachment na sinasabi nyo. Kasi wala na hong complaint sa 20 Congress. Tapos na, nag-end na sa 19 Congress. Uulitin natin. Tapos na lahat. Kung ano man ang nangyari sa 19 Congress, tapos na ho yun bukas. Lahat-lahat. Ano ang complaint na naman? Magko-complain naman siya. I-refile. Hindi pa pwede. Bakit? May 1-year ban. Diba? Mantakin nyo. Kailangan magaling kayo. Ano naman ipapa-eksena nyo? Para i-refile. Ano naman ang question nyo? Para makasuhan naman si BP Sara. Kaya sila nagkaso, itong si Chihuahua, yung kaso raw ni BP Sara ay kailangan daw isabay habang merong impeachment. Kaya nga nila pinail yan, alam nila mababasura dito sa 19th Congress. Wala nang magiging kaso, wala nang magiging impeachment, wala nang magiging trial. And nasa 19th Congress, nag-file sila. Sinagot kagad ni Ombudsman Martires. Ano nangyari? Tapos ngayon, ito na naman, nag-iiyak kayo. Nung nagsalita si Ombudsman Martires at hindi pumanig sa inyo, iyak kayo ng iyak. Bukas abangan natin, Lunes. Lunes bukas. Ano naman kaya ang banat nila? Ang gusto kong mangyari, inaabangan ng ating kababayan mga kasama, dito ako excited eh. Kasi bukas, uupo na, tama ba? Uupo na yung mga bagong pasok, yung nanalo ng midterm na mga senador. Ngayon, meron doon isang babae, siya yung nag-iimbestiga rito sa 5 nagkasabwa-sabwatang. Ano yung pag-uusap? Ito, makinig kayo. Ngayong alam na natin na illegal ang pagkaka-aresto kay Kayo, ayan na. Pwede daw bang kasuhan o managot ang mga taong responsable dito? Sino-sino ang mga pwedeng kasuhan? Pwede bang ma-impeach si BBM ng dahil dito? At ano ang kanilang mga pananagutan? At paano ang proseso na ito kung mangyari man ang impeachment na ito?
Aaresto pa lang si Rodrigo Duterte doon sa eroplano, ay sinabi na agad niya kung ano yung posibleng kaso ng mga aaresto sa kanya. Sinabi na niya that that is serious illegal detention. In layman's term, yan po ay kidnapping. Di pa po silang kasuhan ng violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act at saka po yung malversation Yan. or yung paggamit ng pondo ng pamahalaan. No? Ang tanong ng maraming Pilipino, ngayong alam na natin na illegal ang pagkakaaresto kay Rodrigo Duterte, pwede daw bang kasuhan o managot ang mga taong responsable dito? Sino-sino ang mga pwedeng kasuhan? Yan Pwede na. bang ma-impeach si BBM ng dahil dito at ano ang kanilang... Yan ang gusto ng sambayan ng Pilipino. Yung sinabi nyo, attorney. Kung pwede ba ma-impeach, yan ang inaabangan. Yan ang inaantay. Diba? Pwede ba? Pananagutan at paano ang proseso na ito, kung mangyari man ang impeachment na ito. Talakayin po natin yan ngayong umaga. Sa aspeto po ng pananagutan doon sa Criminal Act of Kidnapping, yung kaso na yan ay inaaresto pa lang si Rodrigo Duterte doon sa eroplano, ay sinabi na agad niya kung ano yung posibleng kaso ng mga aaresto sa kanya. Yan. Sinabi na niya that that is serious illegal detention. In layman's term, yan po ay kidnapping. Malinaw na malinaw pa po ang isip ng ating Pangulo bilang isang dating prosecutor, alam niya na agad kung ano ang potensyal na kasong kakaharapin ng mga aaresto sa kanya. Bukod po dito sa kidnapping, ano pa po ang mga pwedeng kaharapin na kaso nitong mga tao na ito na gumawa nito sa kanya. Pwede pa po silang kasuhan ng violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act at saka po yung malversation or yung paggamit ng pondo ng pamahalaan. Bakit ko po sinabi pati yung kaso ng malversation other than the Anti-Graft and Corrupt Practices Act? Meron pong isang importanteng tanong akong hinihintay noon dito sa investigasyon sa Senado na sa tingin ko hindi nasagot ng maayos. Sa interview po ni Secretary Remulla, inamin niya na ang pondo na ginamit sa pag-hire ng pagkuha o pag-charter ng eroplano ay galing sa Office of the President. Naku Ang po. tanong, anong item sa budget ng Office of the President kinuha ito? Imposible naman kasi merong specific line item doon na nakalagay na for rent ng eroplano o for kidnapping. So most likely ito ay ginamit sa isang general fund na pinagmulan kagaya po ng confidential fund. Dahil po ibinulgar na ni Secretary Remulla na ito ay galing sa Office of the President, yung pondo na ito, at most likely ito ay galing sa confidential fund. Hindi na siya confidential kasi nahayag na siya sa publiko yung pagkakagamit nito. Kung ang pera ng gobyerno ay ginamit mo sa paggawa ng krimen, kagaya ng kidnapping, may dagdag ka pang pananagutan dahil hindi na po public use yung ginamit mo doon sa public fund. Ang kidnapping po ay hindi po yan public use. Yan po ay isang krimen at dapat may managot sa kanila. Paano naman daw po sila kakasuhan? Ang presidente po hindi po pwedeng kasuhan sa kasalukuyan sapagkat siya po ay merong Immunity. Yan ang laging sinasabi. Sige, tuloy. immunity. Subalit yung kanyang mga cabinet secretary at iba pang lumahok dito Yan ay na. po pwede pong sampahan ng kaso sa Office of the Ombudsman dahil sila po ay salary grade 27 na pataas at ang jurisdiction po sa kanila ay nasa ombudsman na. Ano mangyayari sa Pangulo? Pwede pong siya ay masampahan ng hiwalay na kaso ng impeachment. Sino po ang po pwede mag-file ng complaint? Any private citizen can file Nako, yan na. a complaint. Ngayon, para po siya ma-impeach, ibig sabihin po ng impeach ay i-transmit ng Kongreso yung reklamo na yan papunta sa Senado. Kailangan mo ng 1/3 vote ng Kongreso. At pag ito naman po ay naparating sa Senado, kailangan mo naman ng 2/3 vote ng mga senador para siya ma-convict. So, posible ba na ma-impeach siya sa kasalukuyan? Depende po yan sa bilang ng mga congressman na mayroon siya.
Kung yung mga may nais na ma-impeach itong si BBM, ay kailangan magpalit muna kayo ng mga congressman ninyo na sa tingin ninyo ay loyal to the current administration. Without that, it is technically impossible. Pero ang kailangan mo lang naman is a one-third vote from the Congress. Ang classic example po nito ay nangyari kay ERAP noong year 2000. Nung itinransmit po ng House of Representatives through then Speaker Manny Villar yung impeachment complaint sa Senado. Natunugan na po ng mga kakampi noon ni ERAP na itatransmit nila yung resolution, transmitting the complaint, endorsing the impeachment complaint to the Senate. Kaya nung araw na yon ay tatanggalin na sana si Speaker Villar, Manny Villar, sa pagka-Speaker of the House para hindi ma-transmit yung complaint. But in a brilliant move, si Manny Villar did the unthinkable. Siya ang nag-open ng prayer in Congress, and before makapag-act yung makapaggawa ng manifestation ang mga kampi ni ERAP Estrada, dire-diretso mula sa kanyang pagdarasal ay diniklara niya ang transmittal ng impeachment complaint, which was signed only by one-third. Mga 75, 74 lang yata sila noon na pumirma. Itransmit na agad ito sa Senado. At dito po yung classic objection ni Digdagin de Langalen na patuloy na nag-o-object habang nagsasalita si Speaker Villar. Yan na. Meron tayong natutunan ngayon. Meron tayong bagay-bagay kung halimbawa gusto mo na ma-impeach. Kung halimbawa lang ito kung gusto mo. Kasi sabi rito sa video, any private citizen, pwede. Hindi mo makakasuhan. Kasi merong immunity. Hanggang kailan na lang ang immunity? 3 taon na lang. Yung 3 taon, napakasaglit na taon na lang yan. Oo. Kung halimbawa gusto mo, i-file mo, pwede. Ang problema, kung kakatigan ba yan ng kamara. Kasi, alam mo naman yung nasa kamara ngayon. Loyal yan, loyal. Wala rin. Diba? Kasi mababasura at babasura nila. Hindi nila yan paakyatin kung saan man dapat iakyat. Yung 3 taon, malapit na. Kung umabot ka sa video natin ito, sabi mo saan lugar ka. Shoutout sa'yo ng bonggang-bongga. At hanggang sa muli, at i-like and share nyo yung video. Bye-bye!